ang tumatawag tuwing alas 12. Sabi nga nila, ang gabi ay para sa tahimik, para sa pahinga, para sa mga kaluluwang gusto munang tumakas sa ingay ng araw. Pero paano kung sa gitna ng katahimikan, may isang boses kang maririnig? Isang boses na hindi mo alam kung totoo, panaginip, o gawa ng tadhana. Hindi lahat ng tawag ay nangangailangan ng sagot. Minsan, ito'y isang paanyaya. Isang paanyaya sa isang kwentong hindi mo inakalang magiging parte ka. At kapag ang puso mo ang sinagot niya, tapos na ang laro. Dahil sa bawat hello, sa kabila ng linya, may damdaming unti-unting sumasagot kahit hindi mo pa siya kilala. Ako nga pala si Nico, first year college, computer science student, introvert, at certified tahimik lang sa gilid. Hindi ako mahilig sa party, hindi rin ako active sa social media. Masaya na ako sa dorm ko, tahimik, malamig, at laging may instant noodles sa cabinet. Pero isang gabi, isang ordinaryong gabi ng Martes, nagsimula ang kakaibang kwento ko. 12 a.m. Saktong alas 12. May tumawag sa cellphone ko. Unknown number. Akala ko wrong number lang. Pero sumagot ako. Hello. Walang sagot pero may narinig ako. Isang mahinang hinga. Tapos isang boses na malamig pero nakaka-inlove. Gising ka pa pala, Nico. Napatingin ako sa kisame. Inilabutan ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Sino to? Tumawa lang siya. Hindi creepy na tawa ha, yung parang soft lang at medyo may pa-cute. Huwag kang matakot. Sanay naman tayo mag-usap, 'di ba? Alo, sinong sanay? Ngayon lang kita narinig. Bigla ko naman sa telepono. Pero eto yung weird. Hindi ko binaba. Hindi ko siya sinermonan. Hindi ko siya minura. Ang ginawa ko, nakinig ako. At nang bigla siyang bumuntong hininga at sabihing, "Kwentuhan mo ulit ako. Please." Parang na-hypnotize ako. Parang gusto ko rin siyang makilala. At doon nagsimula ang lahat. Tuwing alas 12 ng gabi, tumatawag siya. Pare-parehong number. Pero hindi ko matrace. Hindi siya nagpapakilala. Pero kilala niya ako. At aaminin ko, habang tumatagal, inaabangan ko na ang mga tawag niya. Alas 12 ng gabi, nakahiga na ako. May hawak na chips at pinapatay-patay ang ilaw ng dorm gamit ang remote. Inaabangan ko na siya. Sabi ko dati, baka prank lang to. Pero pangatlong gabi na siyang tumatawag.
At halos 2 oras kami nagkukwentuhan kagabi. Hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Pero gusto ko yung boses niya. May halong pagkalalaki pero may lambing, may sense of humor, pero may lungkot din kapag tumatahimik siya. At eto na nga, nag-ring na ulit ang phone ko. 12 a.m. sharp. Hello? Wika ko. Tapos saglit na katahimikan at nagsalita na rin siya. Uy, Nico, antok ka na ba? Napangiti ako kahit mag-isa. Sabi ko, hindi pa. Hindi ako makakatulog kapag hindi kita naririnig. Ay, grabe. Papol ka na kaagad. Wika niya tapos tumawa siya at tumawa rin ako. Hindi pa ba ako nahuhulog? Pabirong sagot ko. Nagkatahimikan ulit. Yung tipong parang nahulog din siya sa tanong ko. Tapos may ibinulong siya. Nico, gusto kita. Simula nung una kitang marinig, gusto na kita. Teka lang. Ano sinabi niya? Ako yung dapat naguguluhan pero ito yung nasabi ko. Gusto rin kita simula nung una kitang marinig. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Walang paligoy-ligoy, walang usapang ligawan o kung anumang formal. Pero sa pagitan ng linya, sa katahimikan ng hating gabi, may 2 pusong sabay na tumitibok. Kasunod ng usapan, pwede ba kita makita? Tanong ko. Tapos ang sagot niya, wag mo na ngayon. Masaya pa to, yung hindi mo pa alam kung sino ako. Wika niya. Gusto ko lang naman malaman kung totoo ka ba. Wika ko naman. Totoo ako, pero di pa ako handang makita mo ng buo. Wika niya. So, kailan? Wika ko. Kapag tumigil na ako sa pagtawag ng 12:00, doon na tayo magkita. Sagot niya. Napapaisip tuloy ako. Bakit kailangan tumigil? Pero hindi ko na siya napilit. Nagpaalam na siya, gaya ng nakasanayan. Good night, Nico. Salamat sa isa pang gabi. Wika niya. At bago niya ibaba ang tawag, may huling tanong siya. Kung may kakayahan kang pakinggan ng puso ng isang tao, sinong pipiliin mong pakinggan? Tanong niya. Di ko siya sinagot. Pero ang totoo, ang gusto kong marinig ay ang tibok ng puso niya. Para malaman ko kung ako lang ba ang nakakaramdam ng ganito. Ilang araw ko nang inaabangan yung tawag niya. Tuwing 12:00, automatic. Hawak ko na yung phone. Minsan nga, naka-silent pa yung buong dorm. Ako lang ang gising. Pero ngayong gabi, kakaiba. Nag-ring ulit yung phone ko. 12 a.m. sharp. Same number, same thrill, same kulig. Pero may bago sa boses niya ngayon. Mas mababa, mas seryoso. Nico,
May tanong ako. Kung sakaling ako pala yung taong matagal mo nang kilala, anong gagawin mo? Tanong niya sa akin. Natawa ako. Akala ko joke na naman niya. Tapos sagot ko, di lalapitan kita at yayakapin nang walang tanong-tanong. Biro ko pa. Pero hindi siya natawa. Tumahimik siya tapos ibinulong niya. Alam mo, matagal na kitang kilala. Wika niya. Biglang bumilis ang pintig ng puso ko. Tapos sabi ko, ha? Anong ibig mong sabihin? Lagi kitang nakikita. Minsan pa nga, naka-headphones ka pero di mo ko pinapansin. Wika niya. Sagot ko naman, wait lang. Nandito ka sa campus? Nandyan lang ako sa paligid mo. Pero di mo lang ako napapansin. O siguro, di mo pa ako pinapansin. Tulad ng gusto ko. Wika niya. Natigilan ako. Teka. Sino sa mga kilala ko ang may boses na ganito? Sino ang nakakaalam ng number ko? Tapos bigla siyang tumawa. Hindi yung creepy, kundi yung pamilyar. Pamilyar talaga. Parang galing sa classroom namin. Tapos sabi niya, Nico, kung ako si Marco, seatmate mo sa math, anong gagawin mo? Boom! Parang biglang bumuka ang langit at nalaglag ang utak ko. Si Marco? Yung tahimik, yung palaging tulog sa klase? Yung gwapo pero mailap? Yung minsang nahuli kong nakatitig sa akin habang kumakain ako ng egg pie sa kantin? Tapos sabi ko, ikaw si Marco? Tapos ito yung sagot niya. Hindi ko sinabing ako nga. Hypothetical lang yun, di ba? Tapos tumawa siya pero may halong kaba. Tapos sabi pa niya, gusto mo ba kung ako si Marco? Ang sagot ko, oo. Kinabukasan sa klase, tumitibok ng malakas ang puso ko nang makita ko si Marco. Nakaitim siya, may hoodie, pero nung tumingin siya sa akin, may ngiti. Tapos lumapit siya. At habang paalis siya ng classroom, may ibinulong siya sa akin. Gising ka mamaya, Nico. 12:00. Wika niya. Alas 11:30 pa lang, gising na ako. Hindi ako mapakali. Binuksan ko lahat ng ilaw sa dorm. Pero napakadilim. Pinalitan ko pa yung bedsheet ko. Nagpabango pa ako kahit alam kong di naman niya ako maamoy sa phone. Pero teka, paano kung makita ko na siya ngayong gabi? 12 a.m. sakto. Nag-ring yung phone ko. Hindi na ako kinabahan. Hindi na ako nagulat. Parang hinintay ko talaga to. Hello, wika ko. Hi, Nico. Sagot naman niya. Ang boses niya, hindi katulad nung dati. Mas kalmado, mas sigurado. Parang ready na siya. Tapos sabi pa niya, pwede ko na ba sabihin kung sino ako?
At eto, tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Sabi ko, oo, matagal ko nang gustong malaman. Huminga siya ng malalim. Tapos sabi niya, ako si Marco, seatmate mo. Yung laging natutulog sa klase. Yung minsang tinulungan mong isolve ang equation kahit hindi mo ako ka-close. Yung sinabihan mong ang bango mo nung second week ng pasukan. Boom. Naalala ko lahat yun. Yung mga simpleng eksena na akala ko walang epekto. Pero bawat isa tinanim niya. Tapos sabi pa na ni Marco, simula nun, gusto na kita. Pero di ako marunong lumapit. Di ako kasing outgoing ng iba. Hindi ako marunong mag-start ng conversation. Wika niya. Tapos sabi ko, kaya mo ako tinawagan. Tapos sabi niya, oo, gusto ko makilala mo ako. Hindi dahil sa itsura ko, kundi dahil sa boses ko, sa kwento, sa kaluluwa. Napaluha ako, hindi dahil sa lungkot, kundi sa paghanga. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko. Dahil ngayon lang ako naging handa eh. Dahil ngayon lang ako naniwalang kaya mong mahalin ang isang katulad ko. Wika niya. Tumahimik kami. Walang salita. Pero yung puso ko, parang may sariling ritmo. Marco, gusto kita noon pa. Baka nga mas muna pa sa'yo eh. Wika ko. At sa wakas may narinig akong matagal ko nang hinihintay. Sabi ni Marco, pwede ba kitang ligawan? Sabi ko naman, hindi pwede. Tapos sabi niya, ha? At ito ang sagot ko. Kasi minahal na kita kahit hindi mo pa ako nililigawan. Kinabukasan, habang papasok sa classroom, nakita ko siya nakaupo. Ngumiti siya. At doon ko siya unang nakita sa liwanag. Hindi bilang seatmate, kundi bilang lalaking tinawagan ko na rin sa puso ko. Gabi ng Biyernes, walang klase kinabukasan. Maulan, malamig, pero parang ang init ng dibdib ko. Wala akong jacket pero hindi ko rin kailangan ng kumot. Ang puso ko, balot na sa kakaibang init, na ang tawag ay kilig. 12:00 na naman, tumunog ang cellphone ko. Pero iba ngayon, video call. Sumagot ako. At sa unang beses nakita ko siya. Nasa kama rin siya, naka-hoodie pa rin pero ang mga mata niya parang may mga bituin. Tinititigan niya ako tapos humingiti siya. Tapos sabi niya, "Hi." Sagot ko naman, "Hi din." Pareho kaming natawa. Sabay kaming nagsalita, sabay din kaming tumawa. Natural lang. Wala nang hiya, wala nang tago. Tapos sabi niya, "Pwede ba kitang puntahan ngayon?" Sabi ko naman, "Dito?" Tapos sabi niya, "Oo, gusto kitang makita ng harapan. Hindi sa tawag, hindi sa screen. Sa totoo, sa personal." At eto tumango ako. Tapos sabi ko,
Dito lang ako sa kwarto ko. Ikatlong pinto mula sa hagdan. Pagkalipas ng ilang minuto, may kumatok. Isang katok lang. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya. Basang-basa sa ulan. May hawak na payong. Pero yung ngiti niya, parang sinag ng araw. Walang salitaan. Nilapitan niya ako. Hinawakan niya yung pisngi ko. At sa gitna ng ulan sa loob ng kwarto ko, sa dulo ng isang linggong pagtawag, hinalikan niya ako. Hindi yun halik na bastos. Hindi rin yun halik na pilit. Kundi halik na may tanong. Totoo ba to? At halik ko ang sagot. Oo. Totoo tayo. Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang ipagsigawan sa mundo. Minsan, isang boses lang sa gitna ng katahimikan ang kailangan. Isang tawag, isang pangalan, isang kamusta. Sa dami ng tunog sa mundong ito, paano mo malalaman kung alin ang para sa'yo? Simple lang. Ito yung boses na kahit hindi mo pa nakikita ang muka, ramdam mo na agad ang puso. At kapag dumating ang tamang oras, kahit 12:00 man yan ng gabi, makikilala mo rin siya. Dahil ang pagmamahal, gaya ng pag-ring ng telepono, hindi mo kailanman mapipilit pero lagi mo siyang maririnig kapag para talaga sa'yo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.